Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every
Hello, hello, and welcome sa Russia TV mga kapatid. At meron tayong debate na magaganap ngayon between CJCLS and Baptist mga kapatid. Sa ating topic na pag-uusapan ngayon ay patungkol dito sa um, kayang sumampalataya ng tao para maligtas by his free will. So again mga kapatid, ang topic natin ngayon ay kayang sumampalataya ng tao para maligtas by his free will mga kapatid. So affirmative natin si Pastor Eric at negative naman si Brother Michi mga kapatid. So sa ating setup ng debate, meron tayong 10 minutes sa presentation, 10 minutes sa cross, 10 minutes sa ating rebuttal, 10 minutes sa ating second cross, at meron tayong 5 minute na final conclusion. Mauna si negative, mahuhuli si affirmative. Sa ating rules mga kapatid, hindi naman sila bago sa ating platform. So summarize ko na lang yung ating rule number 1, yung ating 20 seconds na pagsagot sa lahat ng tanong. Meron tayong rule number 2 na categorical question must be answered categorically before tayo mag-explain. Rule number 3, yung ating 10 seconds explanation rule. Rule number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. Rule number 5, limit sa first stand. Doon lang kayo dapat magtanong sa inilatag ng kutunggali. Alam niyo na to. Rule number 6, 2 warning galing sa akin. May disiplina yan. Rule number 7, isang objection lang at isang clarification every question at no objection during final conclusion. Rule number 8, no insult about physical appearance. Kasama doon yung mga pagmumura na alam natin. Rule number 9, no challenge question. Rule number 10, pwede kayo magtanong ng sensitive question or personal question. Rule number 11, 7 minutes disconnection time limit. Rule number 12, meron akong special authority na magbigay ng bagong rules na hindi nakasaad dito. Rule number 13, bilang tagapamagitan, ako'y nagsisilbing tagapangasiwala lamang ng debate na ito. Hindi ako responsible sa anumang pananaw at inyong opinion mga kapatid. At kayo yung mananagot sa inyong mga sinasabi. At kung nga pala si Russia Vista mga kapatid, ako po ay isang Catholic. At ako po yung tatayong moderator sa gabi na ito. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Po, Brother Russia, sumasakayin po tayo. At sumasang-ayon din ba ang ating negative? Siya, di ba may request ako sa'yo? Yung sabi ko na kahit wala sa unang latag, basta related sa topic, pwedeng itanong. At kung Oo. maaari, pwedeng mag... Oo. So, yun lang naman. i-ano natin kay Brother Eric yan, kung okay lang ba sa kanya, na po pwede. Basta related Siguro, sa bro, topic, doon lang sa tsaka ano- kung maaari, doon may na lang verse siguro na ibibigay. doon na lang siguro bro sa nakasanayan, kumbaga sabi mo nga para malawak ang Kasi pag-aaral. siguro wala siyang karapatang tumutol kasi ako naman lahat ang nag-provide ng pangangailangan niya, so dapat ako masunod. Ay, ganito, basta debate kasi, dapat kasi, ano yan, ina-agreehan both side, pero meron namang gentleman's agreement. Pwede kayong... Wala naman siguro masama doon, Oo. di ba? So, ito lang yung request ni Brother Mitch kay Brother Eric na pwede ba daw siyang magtanong kahit hindi mo nilatag. Pero si Brother Eric naman, kung ano ba to, Bro Eric? Siguro doon na lang po tayo sa nakasanayan kasi nga gusto kong pitpitin niya yung mga nilatag ko. Wag para hindi mahiwalay yung kanyang yung topic, kumbaga doon siya tumutok. Okay, Bro Mitch, anong palagay mo? Siguro mas maganda basta related sa topic. Kailangan itanong at kang maaari yung sagot, dapat kada sagot may talata. So, Oo. yung mga condition... Hindi pwedeng. So, yung mga condition nyo Kailangan mga may kapatid. supporting verses. Kaya tinext ko yun 1 week pa lang So, kung hindi nag-agree, dapat di na tinuloy. Pero ito, depende kasi ito sa inyong dalawa na mag-agree kayo. So, ang condition dito... Wala naman siguro masama yan, Eric. Ngayon lang ba nakipag-debate yan hindi niya alam, si Michi? Nakapag-debate na siya kay Alex, pero... nakapag-debate na rin niya si Michi. Pero meron siyang ngayon may mga condition. Ang ano kasi dito,
hindi Dalawa lang naman eh. hindi ko i-impose yan kasi para pilitin ba. Gusto ko mag-agree kayong dalawa diyan kung paano ninyo pag-usapan to. So, bro Eric, paano to? Ano ba yung problema sa kung halimbawang itanong ko yung kasi kung related naman sa topic, bakit hindi pwedeng sagutin? Kasi topic naman yun eh. Tsaka kung ano yung nilatag mo, related Tama. naman yun sa topic. Maganda yun kung ano nilatag, related pala sa topic eh. Okay lang. Basta related sa topic, Okay. walang Basta problema. nilatag. Basta Problema, basta nilatag. kaya kayang sumampalataya ng tao para maligtas by his free will. Basta related doon sa kaligtasan, related doon sa free will, siguro kahit wala doon sa iyong pinagsasabi, basta Pwede pa rin. ang question, yun lang naman, wala namang tapos kailangan may talata ang sagot. Okay ba? Doon na lang tayo bro, sa kung ano yun. Sa susunod na debate, pwede yun sa sinasabi niya. No? Sige, Pwede naman pagbigyan yun. natin siya, wala Walang tayong problema. magagawa. Ewan ko bakit simpleng. Okay, Sige, so Walang problema sige, yun. Rasha, tuloy. Walang problema kasi inisip ko, alam ko na bagito ka pa lang eh. No, baka maligo ka. Kaalalayan lang kita. Ganon. okay. Oh. So, Ngayon kung bagito ako, bakit ayaw mo ako pagbigyan? Kasi dami mo namang alam pala. So tumalpa bakit ka eh. tumatras ka? So, ganito. Lumayo ka sa topic, tumalpa ka. ganito para Dapat alam mo yung rules ni Russia. Alam mo yung rules. Hindi ka pala marunong sa debate eh. Dapat alam mo yung rules. okay. So Kaya ganito. sa susunod, kung gusto mo ganyan, walang problema. Kahit wala sa topic. Magtanong nga tayo, wala sa topic. Walang problema. Kung gusto mo lang Tingnan mo, layo ng diba? Kasi inahabol mo ko sa ganyan eh. Wala ka pa naman pala alam. So ganito. Debate. Ganito Dapat para may alam ka. so ganito ang Tandaan mo request eh. Wala ka naman pala alam. so ganito Dalawa ang lang yung request ko, hindi madami. Tsaka tinext ko yon 1 week ago. Kaso lang hindi ka nagbabasa ata. Meron 1 week ago pa, bago dumating itong araw na to, i-request ko na. Okay. Ano ba yung walang problema? Sa Ano susunod, ano yung kinakatakutan mo? Takot ka bang tanungin sa first time pa lang? Na ganyan. Gusto mo face to face pa eh. Nakadebate Walang na yung problema. SJ dyan. Wala sa Sige, dilatag. sige, pagbigyan natin siya, Ilabang Rasha. ko. Okay. Okay. Hindi ka pa marunong makipag-debate. Okay, so lahat ng kondisyon na sineset, wini-wave muna ni Brother Bichi ngayon yung pwede siyang magtanong kahit di nilatag, tapos yung dapat daw ang lahat ng sagot ay may talata daw. So wini-wave muna ni Brother Bichi, tama? Okay, so tuloy tayo, bro. Tapos aatras ka sa napakasimpleng Okay. kondisyon. Ay, di Ang ako kondisyon ni umatras. Russia, pwede niyang baguhin. Yung mga Klaro SDA kanina, nga ng mga sabi veterano eh. Hindi ko natras dyan. Bagito lang ako eh. Ikaw pa. Di ba? Bagito ka lang. Yung mga veteranong kahit Wala wala namang sa problema talata, dyan. nilabanan, kahit Oh, wala sa topic. teka mga bro, Kahit para anong tanong, nilabanan ko. Ikaw pa. para Diba? hindi kayo Kaya masyadong meron kami si Rasha eh. Meron siyang meron siyang rules. ito bro, Sundan para natin hindi yung rules, masyadong ha? Kaya kung gusto mo sa susunod pwede. So ganito para Oh, matuloy lang kasi Russia, sabi mo, yung rules pwede mong baguhin kung gugustuhin mo, di ba? pwede naman sabi ko nga gentleman's Klaro agreement. naman, hindi mo ata naintindihan eh. Ganito, gentleman's agreement nga, sabi ko. Pero dapat mag-agree. Hindi nakakaintindi. Dapat mag-agree kayong dalawa kasi hindi ko po pwedeng i-impose ang isang bagay na ayaw ng Sige, isa. walang problema. Okay. Rasha, ganito lang bro. Sundin sige, bro. natin yung Kasi- yung Kasi total, bagito pa lang tong kalaban ko. Oh, Huwag siya magbibintang na hindi ko kayang labanan. Kasi yung mga veteranong nakalaban ko SDA, Patunayan mo kasi. Okay. Aminin mo na, tanggapin mo na yung hamon ko kasi Kahit wala sa, oh, sa mga talata nila, tanggapin mo na yung hamon baka ko. ng katwiran yan. okay. Pero ito, Pagbigyan mo bagito na. pa lang, nakakaawa to eh. Bagito lang naman ako, Okay, okay. pagbigyan mo na ako. Okay. So, ganito mga bro, tuloy ba natin? Siya nasa kanya kasi walang Bagito, takot tapos nito. ayaw mo pagbigyan, ano ba yan? Okay, so Contradiction yung sinasabi mo sa sarili okay, mo eh. so ganito mga bro para di tayo tumagal. Contradiction. Ganito mga Gusto bro. mo, sa susunod, 10 debate, lahat wala sa sa topic. Gusto mo, tanungan tayo. Tapusin mo na natin to, pagbigyan Okay. mo ako. Di ba? Okay. At saka sa gusto mo, kung talagang marami kang alam, Okay, so pagbigyan mo ako. okay. Hindi, bagito ka Takot pa ka lang. Dapat ano ka lang. Takot Doon ka lang ka. muna sa rules. So ito mga bro Takot para ka, aminin mo na. bro mga bro ganito bro para either matuloy tayo Kuna, kita mo, totoy ka pa. Sige, pagbigyan natin siya, Rasha.
Okay, Pagbigyan okay, natin. okay. Okay, so matuloy lang to mga Pagbigyan kapatid. natin yung Pagbigyan, nasa rules yan. veterans. Hindi Oo. mo pagbibigyan. So nasa ganito, rules yan. ganito. Gusto ko lang i-confirm sa inyong dalawa. Una, si affirmative. Sumasang-ayon ka bro sa lahat ng patakaran dito bro. Pati yung at tuloy yung debate natin, di ba? Bro Eric? Yes. Okay. Maganda. Bro Mitch, gusto ko lang i-confirm din ulit. Kung sang-ayon ka sa... nawala siya. Okay mga kapatid, so Bayo na, tumakbo na. hintayin muna natin mga kapatid. Shoutout kay The Bread of Our tumakbo na. Soul. Sige siya, pagbigyan natin yung veterano sa gusto Okay, niya. okay. So bro, gusto ko lang i-confirm Walang bro, problema. live bro ha, na sumasang-ayon ka sa lahat ng patakaran. Wait lang bro, Erica. Oh, sige. Okay, thank you, bro. Patakaran mo yan eh. Okay bro, thank you bro. Walang problema dyan. Okay, thank you bro. So ganito, mag-beat mo na si Brother Mitch dahil mag-uumpisa na tayo mga kapatid. So bibigyan ko ng 10 minuto sa unang pagpapahayag si Pastor Eric sa kanyang patutunayan mga kapatid na kayang sumampalataya ng tao para maligtas by His free will. Pastor Eric, your time starts now. Yun, ang gandang bakbakan na ito. Medyo mainit itong ating kalaban na si Michi. Ngayon, so, tayo po pupunta na sa talagang rules o topic. Ito po ang ating unang latag. Gigibain niya. Bibigay po tayo ng mga poste na gibain niya yung mga poste natin para maganda yung laban. Kasi maganda yung may rules eh. Hindi yung bara-barabay. Pero kung gusto ng bara-barabay, no problem sa susunod. Pagbibigyan natin to tulad ng mga naraanan nating debate, yung tayo mga bagito pa lang, binakbakan po natin yung mga SDA na kahit wala sa nilatag, laban lang. So dahil kay Russia may rules, so sundin po natin. Galang natin yan. Sabi ito, sa unang talata, 30-19, makinig ka, kaibigan. Sabi nito, aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa iyo. Sa araw na ito, na aking inilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. So dito pa lang, makikita po natin na meron pong kalayaan yung tao na pumili. Naglatag siya ng mga dapat gawin o dapat piliin ng tao kung anong gusto niya. Walang pakialam ang Diyos doon. Kasi ang gusto ng Diyos, yung maluluwalhati siya sa pamamagitan ng free will o pagpili ng tao. Pero ang gusto talaga ng Diyos, piliin mo yung buhay. Yun yung kanyang mainam sa kanyang pagdinig. Kaya lang, hindi ginawa ng Diyos yun eh. Hindi ginawa ng Diyos yun. Ayaw ng Diyos na maging robot tulad ni Michi. Ayaw ng Diyos yan. So, kung katulad ng ating kadebate, pwede. Kaso hindi naman robot yung tao eh. Gusto ng Diyos, maluluwalhati siya, ayaw sa pinili ng Diyos. Kaya inilatag ng Diyos siya sa harap niya, sabing ganito, ulitin natin para maunawaan ni kaibigan na tinawag na pinagsaksi langit at lupa. Sa araw na ito, ay inilagay sa harap mo ang buhay at kamatayan. So ano kayo pipiliin dito ni Michi? Yung buhay o kamatayan? Depende sa kanya, depende sa tao kasi mayroong kalayaan ng tao eh. Hindi pa pwedeng patayin yung kalayaan tulad ng ginagawa ng mga taong ito, na pinapatay yung kalayaan ng pagpili sa anong gusto niya o anong gusto ng tao, kung susunod ba siya o hindi susunod. Yan ang dapat problemahin ng ating katunggali, Okay. So bigyan pa natin ng medyo tamang pag-aaral ang bagay na ito, patungkol po dito sa kalayaan. Sabi dito sa Josue naman tayo sa Lumang Tipan po muna tayo, Sabi dito, ang sabi dito sa talata pong 15, 24. At kung inaakala ninyong masama ang maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Kasi may pagpili talaga, may kalayaang pumili eh. Sabi dito, kung inaakala ninyong masama ang maglingkod sa Panginoon, sa isip mo yun kasi malaya ka eh. Diba? Malaya ang tao. Anong gusto nyo? Malaya kayo dyan. O anong gusto nyo? Kung akala nyo masamang maglingkod sa Panginoon, sabi rito ng sugo na si Josue, sabi rito, ay piliin niyo sa araw nito kung sino ang inyong paglilingkuran. Okay? At sunod na ang kasunod, ang sabi rito,
Kung ang Diyos ng inyong mga magulang na pinaglingkuran sa dako noon ng ilog o ang Diyos ng mga Amoreo na ang lupain nila ay inyong tathanan. So pili ka. Michi, anong gusto mo paglingkuran? Yung Diyos ba talaga? O yung mga Diyos-Diyosan na mga na mga Amoreo? Anong gusto mong paglingkuran? May kalayaan ka eh. Huwag mo sabihin na alam na ng Diyos yun noon pa. Alam niya na pinili ng Diyos. No? O, di ba? Eh, yes, malamang ito yung aral na ito, no? So dito mayroong pagpili, no? Na mayroong kapangyarihan ng tao na ibinigay ng Diyos na kalayaan para makapili siya. So ito ang turuan ng lingkod ng Panginoon. Ngunit saganang akin. Di ba? Sa kanya eh. Saganang akin. Pero sa kanya, ang sabi dito, saganang akin ng wika at ang aking sambahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. So, sabihin mo ngayon kung walang kalayaan or free will ng tao na makapamili, kaibigan, no? Sabihin mo, no, na walang kalayaan o makapamili ang tao sa ibinigay ng Panginoon sa kanya. Kasi ang ginagawa ng mga ito scripted eh, no? Robotic kumbaga, no? Lahat kumbaga tamad tong mga to eh, no? Tamad, no? Ang gusto nila inaasa sa lahat sa Diyos. Wala silang tawag dito yung pagpili or yung tawag dito yung kanilang pagnanais, no? Tamad eh. Ano pa pipiliin mo? Eh tamad ako, alam mo naman Diyos yan, ihula mo na yan, nasabi mo na yan, alam na mo na yan kung anong pipiliin ko. So walang response tong mga to, tamad tong mga ito. So ito gigibain natin yung katamaran ng mga ito, inaasa lahat sa Diyos. Inaasa lahat sa Diyos eh. No, yun na lang ang kinuha ng Panginoon at ibiniling niya yung kalayaan ng tao kasi gusto ng Panginoon pag pimili ka, siguraduhin mo kung anong gusto mo, no? Kasi kung sa katamaran mo, siya pa rin ang pipili, Diyos pa rin para sa iyo, ba't hindi pa pinili lahat ng tao? Hindi pa pinili or ginawa ng Panginoon, lahat yan, okay na, tanggapin na. Ba't hindi pa? Ang Diyos pag-ibig, gusto niya lahat maligtas. Ba't inaasa niya sa tao na pimili ka? Kasi yun ang gusto ng Panginoon. Yun ang nais niya. So, yun ang mainam, no? Na dapat mo, ano pa bro? Ilang minutes? 3 minutes na lang. Talata. So dito po tayo sa Juan. Puntahan po natin sa Juan. Sabi dito sa Juan, ito palasak po ito no. Sabi doon, sapagkat gano'n lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya ay huwag mapahamak. Ibig sabihin, meron siyang pagpili ng pananampalataya. Meron eh. Sino bang sumampalataya? Hindi sinabi dito na gano'n lamang ang pag-ibig niya sa sanlibutan, lahat ay pinili niya na sumampalataya lahat. Hindi. Sino lang yung sasampalataya? Yun yung paraan ng Diyos ng kaligtasan yung pananampalataya. So yun yung dapat na ginawa ng Diyos. Bakit nag-utos pa ang Panginoon na sumampalataya ka? Diyos din pala ang pipili sa iyo. Wala ka naman palang sabihin natin na kakayanan. Yung Diyos kasi, may paraan ng Panginoon Baka ito hindi alam ng ating katunggali, Bago ka sumampalataya, siyempre dapat nakapakinig ka. Yun yung mga paraan ng Diyos. Maraming paraan ng Diyos para kumilala ka sa Panginoon. Yun yung mga paraan niya. Pero sa mga paraang ito, sa kabutihan at pag-ibig ng Diyos, naglatag siya ng ganyang paraan, ikaw na bahalang pumili. Walang pagkakaiba sa binanggit natin mga talata na ang Diyos mabuti, gumawa siya ng kapangyarihan, may kaparaanan siya di ba? Kay Josue, kay Moises, ayan na yan Pero handun pa rin yung pagpili ng Panginoon. Bagat manadyan yung kapamaraanan niya, yung tulong niya. Kaya lang, pipili ka kung anong gusto mo. Ipipili ka kung anong gusto mo. At yan yung paraan ng Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya na walang pilitan dito. Walang pilitan dito, kundi kalayaan mo. At yung kalayaan ito, hindi natin isinaasang tabi sapagkat maliwanag dito na ang kalayaan ito na ibinigay po sa atin ng Panginoon para magtagumpay at makapili. Ang wika dito ay wag mo lang ang wika sabi dito, sa kalayaan ay pinalaya kayo ni Kristo. Magsitibay nga kayo at huwag kayong pasakop na muli sa mga pamatok ng pagkaalipin. Ibig sabihin, naroon po yung kalayaan ng Panginoon. Meron tayong kalayaan
sa kalayaan pinalaya kayo. Kasi malaya ka makapamili eh. So pinalaya ka ron ng Panginoon. Magsitibay kayo dito. At huwag kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. Ayan, no? Yan po yung kahalagahan ng Panginoon sa kalayaang ibinigay ng Panginoon sa atin, no? Pinalaya tayo ng Panginoon dahil sa kalayaang ito na ibinigay sa atin. So huwag nating gawin tamad ang ating sarili at huwag lang iasa lahat sa Diyos. No? Nandun na nga yung paraan ng Panginoon, tapos tatamad-tamad ka pa, ang gagawin mo na magre-response ka lang, no? Sa Diyos, sa kanyang tawag, sa pamamagitan ng pananampalataya mo, no? Na meron kang kakayanan ng sumampalataya at makapakinig. Yun nga lang pakinig sa Diyos yan eh. No? Ibinigay niya, gusto mo maging pati ba naman yung pananampalataya, hindi pa rin kaya na ano, di ba? Wala kang pa rin kakayanan ng sumampalataya na tanggapin ng Panginoon. Napakalaking ano mo na nun, di ba? Magaling ka ron pagka gano'n. So, yun po yung mga kaparaan ng Panginoon, ng kalayaan na ang Diyos, sa biyaya, yung pag-ibinis na hindi sa inyong gawa, kundi sa pananampalataya, naligtas kayo. Okay, so dyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating affirmative. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. Pa-unmute mo na, Brother Mitchie ng Baptist. Your time starts now, bro. Tanong. Sayang, gusto ko sanang premise muna Russia, ano? Yun na yung ginamit niya, Joshua, di ba? Chapter 30, verse 19. Right? Tama ba ako? 29. Joshua 30:19. Tama? 29:15. 15 daw, 15. Hindi 30:19? Kasi sabi sa Joshua 30:19, I 30:15. call heaven and earth to record this day against you that I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore, choose life, that both thou and thy seed may live. Tama ba? Deuteronomio, hindi Joshua. Kasi tatlong talata ginamit mo eh. Deuteronomio, Joshua, tsaka John 3:16. Hindi Joshua, Deuteronomio yan. Okay, so tatlo nga, ang tinatanong ko, tatlong talata yung ginamit mo. Tama? Tanong ko na, Deuteronomio nga yan eh. Okay. Doon ba sa Joshua chapter 30 verse 19, ang sabi dito, therefore choose life that both thou and thy seed may live. Pag nag-utos ba ang Diyos, automatic kayang gawin ng tao? Pag nag-utos sa Diyos, automatic kayang gawin ng tao? Oo, kaya bang mag-respond? Pwedeng oo, pwedeng hindi. Both yan. Depende sa pananampalataya. Kaya lang, ang problema sa'yo, itong si Joshua, lingkod ng Panginoon to. May kakayanan to. Itong si nagsalita sa 30, may kakayanan tong pumili, Meron siyang lakas at kakayanan pumili na hindi yan tulad ng mga walang pananampalataya. Okay. So bakit doon sa talatang verse 6, ang sabi doon, and the Lord thy God will circumcise thine heart and thy heart of thy seed, to love the Lord that thy God with all thine heart and with all thy soul and with all thy soul, that thou mayest believe. Ang tanong, kung ang will ni Joshua na makasampalataya ay galing sa kanya, bakit sabi doon sa 6, and thy Lord thy God will circumcise their heart? Bakit sinircumcise muna yung heart doon sa 6 bago naging 19? Ano ang meron? Unang-una, ulitin natin, si Joshua, isang mananampalataya yan. Maging tulad natin. Kailangan pa rin natin ng patnubay ng Diyos para maging magbunga tayo. Kahit tayo sumampalataya o ligtas na. Hindi tumitigil ang Diyos John. Kaya lang, ang problema sa'yo, dapat nauunawaan mo yung topic natin. Kasi ang tinutukoy mo dito ay ligtas na. So, kailangan nyo na panatilihin to ng Panginoon para lalo siyang magbunga. So, before the regeneration, makakaunawa ba yung tao spiritually before the regeneration? Kung yung sagot mo oo, bigyan mo ko talata. Before generation, makakaunawa ang tao? Before regeneration.
Bigyan mo ko talata. before Kung ang sagot mo, ulitin ko yung tanong na siya. ulitin mo tanong mo. Okay. Okay? Before the regeneration, tandaan mo before the regeneration, Mm. ang tao ba'y may kakayahang sumampalataya o pumili sa Diyos? Kung ang sagot mo ay oo, bigyan mo ko ng talata. Yes, meron kakayanan siya kasi ang Diyos nagbigay ng ng pakinig. Kaya nga yung pananampalataya nanggagaling sa pakinig. Okay? So meron siya kakayanan. Ang pananampalataya sa pakinig, so may kakayanan siya. Hindi siya walang kakayanan, hindi siya patay. Hindi siya umaasa lang sa Diyos na parang tamad. Meron siya Okay. kakayanang pumili. Kaya ito yung mga talatang binigay ko sa iyo, sinagot na nga kita kahit wala sa talat sa sa dilatag ko eh. So may kakayanan siya. Tinanong ko, hiningian ko siya ng talata doon sa sagot niya. Ngayon sabi niya, ano yung talata na binigay mo? Parang wala naman akong Di ba narinig. binigay? Wala ka palang alam eh. Alamin mo kung ano yun. Saan nga yung talata? Basahin mo. Hindi yung sinasabi mo lang. Saan? Paano kung ayaw ko masabihin? Pero nandun yung ayaw ko sabihin yung talata. Saan nga? Saan? Bigyan natin talata. Kung sabihin mo muna, hindi mo alam. Hindi, ganito Saan? bro. Sabi mo lang Ganito bro Eric, ganito bro. Doon lang tayo muna sa pagsagot bro, yung saan. Wag mo muna siyang balikan ng parang patanong or pang bro ha. So ganito bro. Proceed ka muna sa sagot, Pastor Eric. Ano daw ang talata bro? Tapos continue tayo. Siguro bilang kalayaan, may free will ako, hindi ko sasabihin yung talata. Pero yung salita mismo naroon. Okay, Rasha. Wait lang. Sumasagot pa. Nasa pakikinig, nanggagaling yung pananampalataya. Okay. Yan. May kakayanan siya kasi Okay. nakakapakinig Okay. siya nasalita ng Panginoon. Okay, next question. So, tinatanggap ko yan ha. Tinatanggap ko yan. Proceed. Okay, ang tanong doon, hindi niya naintindihan yung tanong ko. Ang tanong ko, bago sumampalataya ang tao, bago ma-regenerate yung tao, maiintindihan ba niya? Ang sagot niya, faith cometh by hearing, but hearing from the word of God. Hindi sinabing regeneration cometh by hearing from the word of God. Kaya ang tanong ko, sa ang talata mababasa na regeneration cometh by hearing. Marami. Tulad na sinasabi ni Juan sa uno, na-generate sila. Na tres, na sila ipinanganak, di ba? Espiritu. Bakit pinanganak? Kasi nga, sumampalataya yon. Dahil ang pananampalataya nanggagaling sa pakinig. Hindi ka naman patay eh. Tapos iaasa mo sa Diyos yung pananampalataya mo, siya pa rin. Sasampalataya kami kalayaan ka. So sa pananampalataya mo, pinanganak ka sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, doon ka pinanganak na muli, na-generate ka. Eric, ang linaw ng tanong ko. Malinaw din sagot ko. Premise mo na to, Rasha, okay? Hindi niya siguro naiintindihan yung regeneration tsaka yung faith. Okay? Yung regeneration, iba sa faith. Ang tanong ko, saang talata na mababasa na yung regeneration cometh by hearing? Yung faith, iba sa regeneration. Okay? Magkaiba yon. So ang tanong ko, saang talata mababasa na ang regeneration cometh by hearing? Pinaghahalo niya. Okay, so again, saan talata daw, Pastor Eric? Okay, yung objection tayo. Proceed, bro. Russia. Proceed, bro. Objection. So yung unang tanong niya kasi na may kakayanan ng tao na sumampalataya sa anong talata. So ibinigay natin. Yun nga sa Roma, hindi niya alam yung talata. So nagdukit siya. Alam ko naman yun. Continue lang. Pag gano'n ako, parang doble tanong niya. Kaya dapat, ang tuturuan mo siya, isa-isa lang ang tanong mo. Okay. Isa-isa lang. Talata siya sa'yo, sa Juan 3. Okay. Okay, so ang objection dito parang... So ganito para di tayo humaba dito. Ang objection mo, parang dalawa daw yung tanong mo. Isa-isa lang daw. Brother Mitch, meron ka bang counter objection? Or... Ang liwanag ng tanong ko. Ang sabi ko, saang talata mababasa na regeneration na makakasampalataya ang tao bago i-regenerate? Saang mababasa? Okay. Iba yung regeneration kasi iba yung faith. Okay. So ganito mga kapatid, tinatanggap ko as a valid
question yung kay Michi. Ang hinahanap lang naman niya ay saan talata. Ngayon, dito kay Pastor Eric, kahit anong talata na ibigay niya, tinatanggap ko as a valid answer, ha. Okay. So, Brother Pastor Eric, I think ready ka namang sumagot, bro, no? So, proceed ka lang, bro. Oh yes, opo. So Okay. yan, binigay natin no, sa pananampalataya, sa pakinig ng gagaling ng pananampalataya. No, so meron siyang kakailan, no, na sumampalataya sa pamamagitan ng pakinig. At nung napakinig siya, syempre, na-regenerate siya. Binago siya ng Panginoon. Binigay natin talata sa Juan, no, na binabanggit po no, na talagang handun yung pag-generate sa kanya. Next No, question. na hindi pala Next niya question. naunawaan. Sa Juan daw. Next question, ha. Okay. Yes. So, ginamit niya na naman yung John 3:16. Okay? John 3:16 ginamit niya. Sabi niya, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish and have an everlasting life." Yung talata ba na yun is nagpapakita ng ability ng tao na makasampalataya? Ano? Guilty? Ability? Ability, kapasidad Kapasidad. ng tao na manampalataya. Yes, kasi hindi naman mag-uutos ang Panginoon kung hindi mo kayang gawin. Okay? Uutusan ka ba ng Panginoon, magbuhat ka ng 10 kabang kung hindi mo kaya? So kaya ng tao, pero siyang kalayaan, pero siyang free will na hindi naman ibibigay ng Panginoon niya kung hindi niya kaya, maliban na lang kung robot ka. Time. At lagi kang umaasa sa Diyos. 10 minutes time. Okay, mga kapatid. So, Okay. diyan nagtatapos ang first cross ng ating negative. So, shoutout muna dito mga kapatid kay Pastor Jason Gulong. Ang regeneration ay resulta iyan ng faith na renewed ka dahil sa faith mo. Shoutout din kay Junjun Yana, inconsistent Pastor Eric. Shoutout din kay The Bread of Our Soul. Hindi na faith alone si Eric. Ang pananampalataya ay galing sa pakikinig. Shoutout din mga kapatid kay Raymond Dais. Faith cometh by hearing, hearing by the word of God. Romans 10:17. May kakayanan pong makinig kasi binigyan ng pakinig. At natural pong may unawa tayo. Kaya makakaunawa. Ngunit ang sumampalataya ay desisyon po natin yan. Shoutout din kay June Arsenal. Ang isang halimbawa dyan ay ang dalawang tao na kasama ni Jesus na nakaapako sa krus. Shoutout din kay Reske Pino. Pag sa Bible talaga ang basihan ng tao, magkakawindangan eh. Shoutout din kay Junjun Yana Stroman, Pastor Eric. Shoutout din kay Reske Pino nang itinanong kung ang pagsuot ng magandang damit ay kayabangan. Sinabi ng propeta na ang ala ay maganda at mahal niya ang kagandahan. Mahaba yung comment niya. Shoutout din mga kapatid dito kay Jerry Abrel, ligalig pareho Shoutout din kay Ricardo Barredo, hirap niyan pagkasunduin. Shoutout din mga kapatid dito kay Maria Teresa at dito kay Pastor Lloyd ng Reform. God bless bro, Michi Lada. So mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito at dako tayo sa ating negative presentation. First presentation, Brother Mitch ng Baptist. Your time starts Okay, now. salamat. Si Eric, sabi niya, veterans na raw siya. At pastor siya. Kaya tinanong ko siya kung saan nanggagaling, kung meron bang mababasa na regeneration cometh by hearing. Ang ginamit niya, yung sa Romans, faith cometh by hearing. Pastor ka pa man din, pero hindi mo naintindihan yung pinagkaiba ng regeneration tsaka faith. Yung faith is bunga ng regeneration. Hindi yun magkapareho. Mag-aral ka pa, Eric. Kaluluwa at espiritu. Okay? Ngayon, nung magkasala si Adan at si Eva, ang buong faculties ng tao natin is naapektuhan. Yung katawan, yung kaluluwa, yung espiritu. Ngayon, ating isa-isahin ang faculties ng katawan ng tao at titingnan natin kung saan ba nanggaling itong free will. Nanggaling ba ito sa kaluluwa? Nanggaling ba ito sa espiritu? Nanggaling ba ito sa katawan? Okay? Kasi hindi natin distinguish kung saan nanggagaling yung free will. Bara-bara lang. Ngayon, isa-isahin natin kung ano ba yung naging epekto ng kasalanan na ginawa ni Adan at ni Eva. Okay? Doon sa Hardin ng Eden. Ngayon, punta muna tayo sa tinatawag nating mind. Okay?
Ano ba yung condition of the mind? Ang sabi, darkened and corrupted. Sabi sa Ephesians chapter 4 verse 18, darkened in their understanding. Ito yung kondisyon ng kaisipan ng tao. Romans 8:7, the mindset of the flesh is hostile to God. Okay? Dalawa na. Yung kondisyon ng spirit ng mind natin, yun yung may intellect. Pangatlo, cannot understand spiritual things. 1 Corinthians chapter 2 verse 14. So ang problema dito, hindi yung intelligence mo, yung karunungan mo. Doon sa mga tatlong talatang binanggit ko, ang problema is spiritual blindness. Kasi sabi, the natural mind always resist God. Kaya bang solusyonan ng free will mo yan? Hindi. Okay? Pangalawa, yung kondisyon ng heart naman natin. Naapektuhan ba ito o hindi? Okay? Sa heart, dito nang gagaling yung desire, affection, choices, and it does not naturally love God. Kaya nga sabi ng Diyos, you love me because I love you first. Okay? So, sabi sa mga talata, ang kondisyon ng heart is, the heart is deceitful above all things. Jeremiah 17:19. Sa Genesis chapter 6 verse 5, ang sabi, the intention of the heart is evil. Evil continually. Sabi sa John 3:19, people love darkness rather than light. So dito, ipinapakita na ang will ng heart natin is hindi neutral. It follows therefore humans freely choice. At ang laging pinipili ng tao is sin because this is the desire of the heart. Yung magkasala. So, tatlong talata na naman. Kanina, si Eric nagpipresent ni isang talata. Walang binibigay. Wangaw-ngaw lang wangaw-ngaw. Tinanong mo, ayaw din magbigay ng talata. Kaya takot nga siya na sa kondisyon ko kasi wala siyang may bigay ng talata. Okay? Ngayon, pangatlo, ang soul naman. So, kanina, inuna natin yung mind, yung heart. Ngayon, ito naman yung soul. Tingnan natin ano ba ang kondisyon ng soul. Ang kondisyon ng soul is enslaved to sin. The soul represents the whole person in their living identity. Ito yung life and identity natin. It is under the dominion of sins. Bakit? Kasi sabi sa Ezekiel 18:4, the soul who sins shall die. Sabi sa John 8:34, everyone who commits sin is a slave to sin. Dito ipinapakita na man is not spiritually free. He is in bondage. Freedom must be given. Saan manggagaling? Sa Diyos, not self-generated. Hindi mo kayang magkaroon ng freedom na sumampalataya kung ito ay hindi ibibigay ng Diyos. Ngayon, ang pang-apat na parte ng katawan natin, ano naman? Yung spirit. Okay? Ano ba ang kondisyon naman ng spirit? Ang kondisyon ng spirit, ayon sa Biblia, ay spiritually dead. Okay? The spirit is the faculty that relates to God. It is a fallen state. It's not merely weak. Hindi lang siya mahina, kundi siya ay patay spiritually. Saan naman natin mababasa yon? Ephesians 2:1, ang sabi, dead in trespasses and sins. Colossians 2:13, God made us alive. So yung Diyos lang pala ang may kakayahang mag-umuhay sa atin. Death means in biblical way is no ability. Walang kakayahan to respond to God apart from divine action.
life must be given first. Sa anong paraan? From regeneration. Kaya hindi mo naiintindihan eh. Pastor ka pa man din. Simpleng distinction ng regeneration tsaka faith. Di mo maunawaan tapos nagmamayabang ka pa na para bagang ikaw na ang pinaka-the best. Pero simpleng distinction ng faith at regeneration, di mo masagot. Iiwas ka. Ngayon, ang unified conclusion, kaya total inability ang tao, wala talaga siyang kakayahan at dependent talaga siya sa Diyos. Bakit? Kasi ang mind niya cannot understand. Ang heart niya cannot desire. Ang soul niya enslaved ng kasalanan. Ang spirit niya is dead. Ngayon, sino ang gagawa ng solusyon? Ang kaluluwa mo ba na may free will? Ang sabi sa Romans chapter 3 verse 10, basahin ko nga. Sabi sa Romans chapter 3 verse 10. Wait. Mag-aral ka pa, Eric. Parang kala ko ang dami mong alam. Pero simpleng 2 minutes. Okay, sabi sa Romans, ito na yung pangpinali ko. At is it written, there is none righteous. Sabi ng Diyos sa pamamagitan ng Paul. Ngayon, sabi ng tao, I can be righteous through faith. Sabi ng Biblia, there is none righteous, no not one. There is none that understandeth. Why? Because human is spiritually dead. Sabi sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14, ang patay na tao o ang taong makalaman ang hindi maiintindihan yung mga bagay spiritual. Okay? Hindi. At sinasangayunan ito ng Romans. There is none that seeketh after God. So, ang tao, wala siyang kakayahan na manampalataya maliban na siya ay i-regenerate uli ng Diyos. Mamaya, yung ginamit mong John 3:16, pag-uusapan natin yan. Kasi sabi mo may free will ang tao dahil nabasa mo doon. Mamaya, babalikan kita. Assignment mo yan sa akin. Chap-chapin natin yung John 3:16 hanggang sa dulo. Kung saan ba, kung talaga bang may free will yung tao doon. Diyan nagtatapos mga kapatid ang unang presentation ng ating negative. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating affirmative. Pastor Eric ng CJCLS, your time starts now. So sa dinami-dami ng talata mo na binanggit, na saan doon talata per se na sinasabi doon na ang tao ay hindi kayang sumampalataya sa Diyos sa kanyang free will? Pwede ba akong mag-request sa'yo ng talata Rasya na pakipost? Pwede? Okay. 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Yan yung sagot ko sa kanya. 2 Corinthians chapter 4 verse. Pakipost nga. Ano sabi mo? 2 Corinthians 4? 4? Okay. Sabi mo, Corinthians Ano? 4, 3 to 4. 4, 3 to 4. Ikaw okay. nang magbasa at ikaw na rin ang umunawa. Okay, nasa screen yan. Next question. Saan dito sinasabi sa talatang binigay mo, no, na ang tao ay walang kakayanang sumampalataya, no, upang maligtas? Saan dito? Basa-basahin mo, ulit-ulitin mo sa 2 Corinthians 4. Okay. Basahin ko, okay? Basahin ko. Okay. But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. So yung mga tao bang unbeliever makakaunawa? Sabi dyan, no? Ang liwanag. But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. Okay, sabi mo, ang tao hindi makaunawa. Pero ang tanong ko, no, sabi ko, saan sa talata, no, na ang tao ay walang kakayanang sumampalataya upang maligtas? Hindi ko sinabing umunawa. Saan? Yun nga ang sabi sa Romans, sa 1 Corinthians.
Hindi sila maliligtas kasi ang sabi, but if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. Yung mga taong hindi maliligtas, hindi talaga makakaunawa. Yung makakaunawa lang ay yung mga maliligtas. Okay, next question. Ito ang tanong mo. Tanong ko, hindi mo unawaan yung una. Ito tanong ko. No? Sa pamamagitan ba ng salita ng Diyos ni Kristo ay mare-regenerate ang tao? Oo o hindi? Hindi. Ay, hindi. Hindi. Punta ka sa 2 Peter, pag-usapan natin. Alam ko yung Sabi yung mo, pamamaraan ng hindi. tanong mo. Hindi kasi kala ko tapos na siya. Okay. Kailangan mo na Sabi mo- ma-regenerate siya. So sabi mo hindi ma-regenerate ang tao sa pamamagitan ng salita o salita ng Panginoon, no? Okay? So, okay, sabi mo First gano'n, Peter. no? Babasahin ko sa iyo. Ano, bro? Ay, hindi, nagsasalita pa ako, bro. Kaya nagsasalita siya, sumasapaw siya eh. Hindi pa kasi tapos yung tanong ko, ang sagot ko. Ano ba yan? Hindi pa pala tapos. Ano pa? Okay na? Okay na. Sabi dito, ano? Okay. Sa binigay kong talata kanina sa iyo, sa 3 ng Juan, no? 3 hanggang 7, no? Mhm. Hindi mo na unawaan yun na binigay ko yung talata, akala mo 3:1, 3:16 lang. Yung bang mga ipinanganak doon ng muli ay sumampalataya? Oo, hindi. O hindi. John chapter saan? Clarification yan ha. Pastor John Eric. chapter 3, di ba? So Eric, i-clarify mo ba or doon ka Opo, pa? binigay ko po talata 3 hanggang 7, yung pinanganak na muli sa pamamagitan ng Espiritu. 3. Okay, basahin ko lang. John 3:3 to Okay. 7 yan. Okay. Chapter 3. Okay. Pero 20 seconds lang yan. Proceed. Okay. Yung mga nakaunawa lang ay yung mga nasa verse 21. Next Sila question. lang Wait yung lang, mga wait lang. nakaunawa. Sabi Next mo, question. nakaunawa. Ibig sabihin, nakaunawa at sumampalataya sila, kaya sila na-regenerate. Tama ba, mali? Tama mali? Hindi, na-regenerate muna sila sa chapter 3. 3. Chapter 3, Ano ba 3. talaga? Wait. Okay. Ano ba talaga? Na-regenerate muna sila Na-regenerate sa sila. verse 3. Sumasagot ako. O, patapusin mo muna yung sagot ko. Ang sagot ko, na-regenerate muna sila sa verse 3. Okay? Okay, sabi mo na-regenerate mo sa verse 3. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng salita ay maaari silang ma-regenerate. Tama, mali? Ang sabi sa verse 3, Tama, Ang mali sagot muna ko- ako, categorical. Kailangan mo na daw mamili ni Brother Negative. Tama ba daw o mali? mamili sa ano bang pagpipilian ko? At tama ba daw or mali na ano nga yun ulit, Pastor Eric? Opo, sa sinabi nito na sa pamamagitan ng kanyang salita, na-regenerate yung tao, na nananampalataya. So, tama ba, mali, na sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, na ay na-regenerate ang tao? Tama, mali? Tama ba daw mali? Wala doon sa talata at wala sa buong chapter. Bro, Ang sabi, sa chapter Mitch. 3, Wait lang, bro. Verily I Wait lang, say bro, unto bro, thee, Mitch. except a man be born again. Bro Mitch, ganito bro Mitch. Ang pagpipilian kasi dito, tama o mali. Need mo siyang, kung hindi ka makapili, pwede kang magpaliwanag ng 10 seconds. So, tama ba daw yung sinasabi ni Brother Eric or mali? 10 seconds. Proceed. Okay? Okay. Kasi yung tanong niya wala sa chapter. Okay? Ang tanong niya, na-regenerate ba ang tao dahil sa salita? Wala naman mababasang salita Next doon eh. question. Actually, ang nag-umpisa sa chapter 3. Next question. Okay. So, anong salita to? Naaral na to kung walang salita. Anong Ang salita? sabi salita sa to? John chapter 3 verse 3, Jesus answered unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Ang born again dyan, sa Greek, anoten. Ibig sabihin, from above. Walang binanggit dyan na word of God. Ang Next question. pinag-uusapan dyan, kung paano ipanganak uli Next Ibig question. sabihin, yung tao. Yung ipanganak na muli ang tao, hindi siya word of God. Tama, mali?
Hindi, sabi dito sa chapter 3. Sabi sa chapter 3, hindi word of God. Sabi sa chapter 3, yung word of God, kasi yung word of God, kabuuan ng salita ng Diyos, yung Biblia. Pero yung context ng chapter 3, yung kapanganakan. Regeneration. Kung hindi ito salita ng Diyos, kanino salita to? Tingnan mo, ang Russia, Okay. Objection Sumunod to? ano tawag dito? Pastor? Brother Beach? Oo. Objection, ano? Kasi ang question niya, generalization. Pinaliwanag ko sa nasa kanya, ang Diyos ang nagsasalita. Dito. Okay? Kaya na-regenerate ang tao dahil si Kristo mismo yung kausap niya. Kung ang tanong mo ay salita ng Diyos, si Kristo salita ng Diyos, oo. Okay. So, Napaka-general ng tanong mo eh. okay, At so, ang lahat ng nakasulat sa Bible, salita din ng Diyos. okay. So, I think sumasagot ka naman, Brother Mitch. Bro Eric, Oo. proceed ka lang sa next question mo, bro, or pwede mong ulitin, bro, yung tanong mo. So sabi mo, hindi ito salita ng Diyos. Tanong ko, kaninong salita ito? Yung sinasabi ni Kristo. Kanino galing to kung hindi sa salita ng Diyos yan? Ayun ang maliwanag. Okay? Ang salita ni Kristo, salita ng Diyos kasi Diyos siya. Yan, okay. Wait lang, magpapaliwanag pa. Okay, Oh. proceed pa, Mitch. Bro Mitch. Ngayon, kung ang tanong mo ay yung nag-regenerate ba talaga dito, kung ang context ng pinag-uusapan is about regeneration, ang regeneration dito is patungkol sa pagkabuhay na mag-uli. Yung context ng Biblia. Okay? So si Kristo ang kausap niya si Nicodemus. Ipinapaliwanag niya yung paraan kung paano ma-regenerate ng tao. So sabi dito sa 34, 3 pa rin, no? Sapagkat ang sugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos, na sapagkat ibibigay Espiritu sa pamamagitan niya. So ang sugo niya nagsasalita ng salita ng Diyos. So yung sinalita ni Kristo, no? Naniniwala ka na ngayon, no, na ito ay salita ng Diyos, na tulad kanina na sabi mo, no, hindi ito salita ng Diyos. Tama? Ano sa pipili mo sa dalawa? Pili ka. Ito ba ay salita ng Diyos o ito ay hindi salita ng Diyos? Ang buong Biblia, salita ng Diyos. Okay? Pero yung context ng pagtanong mo, hindi maayos. Okay? Ang tinatanong mo patungkol sa regeneration. Okay? Regeneration yung pinag-uusapan. Okay? So, ayusin mo yung Yung sinabi ni Kristo na construction kailangan ng kayong questioning mo. ipanak na muli. Ipanak na muli sa pamamagitan ng Espiritu. Ibig ba sabihin, no, yung sinasabing regeneration ay ipanak na muli, hindi ito salita ng Diyos? Ayon sa iyo, tama mali? Ang regeneration gawain ng Diyos mula sa langit. Mr. Moderator. Objection. Pastor Eric, anong objection? Categorical po tanong ko, sagot siya. Okay, so Categorical. ang categorical dito, tama ba daw o mali yung salita ng ano nga yung sinabi mo, Pastor Eric? Ang sagot ko, yung sabi niya kabuuan kasi, ng Brother Biblia, Russia, salita wait, ng wait, Diyos. bro, Mitch. Sabi niya kasi Brother Russia kanina, yung regeneration daw hindi salita ng Diyos. No, ang salita lang sa yung kabuuan. So tinatanong ko sa kanya, yung bang regeneration na sinabi ni Kristo, no, na kailangan i-regenerate kayo, yung ba ay salita ng Diyos? Oo, hindi. Sagot siya categorical. Okay, so oo, hindi to. Kung hindi makapili, 10 10 seconds. Proceed. Okay. Ang pinag-uusapan sa John chapter 3 is ang process ng regeneration, kung paano siya mangyayari. Ngayon, kung ang tanong mo is yung lahat ng nakasulat sa Biblia, is salita ng Diyos, Time. salita ng Diyos. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang first stage ng ating debate. So shoutout muna sa ating nasa live. Meron tayong halos 46 na nag-live comments dito mga kapatid. The bread of our soul, He saved us by the washing baptism of regeneration. Sabi ni Alan, excuse me, durusin, salvation ay biyaya o gift. Ang pananampalataya ay will ng tao kung tatanggapin niya ang biyaya. Shoutout din kay Jason Gulong. Paano ka magiging born again kung hindi ka sasampalataya kay Kristo? Si Kristo mismo ay salita ng Diyos. Shoutout din mga kapatid kay Raymond Dais. Sir Mitch, tanong po ulit, kung ang lahat ay walang kakayanan po, paano ka po nagkaroon ng kakayanan? Anong meron ka po sa same naman ang lahat ng taong makasalanan po? Bakit ka po pinili kaysa sa iba?
At paano mo nalaman na pinila ka at ni-regenerate ka muna bago nakasampalataya? Shoutout din kay Junjun niya na tawa na si Pastor Eric pero hindi niya naunawaan ang kanyang binasa. Shoutout din kay Zach Jacob, faith alone, bagsak sa biblical argument. Shoutout din mga kapatid dito kay Brandon sa Elliot, ano ang totoo, man become sinner because he commits sin or he sin because he is a sinner? So mga kapatid, dako tayo sa rebuttal. Pastor Eric, 10 minutes, your time starts now. Opo, okay. Yun na nga sinasabi ko, kaya nga ayoko siyang patulang kanina na kahit wala sa inilatag ay wag muna kasi nga kita nyo naman yung ebidensya, di ba? Nakita nyo kung paano ito nagkautal-utal at di makasagot, no? Kaya nga medyo naawa nga tayo kasi nga hindi natin pinatulan kasi nga ganito nga ang mangyayari. Wala pa nga sa sistema na gusto niya, ganito na po siya makipag-usap, no? Hindi niya naunawaan yung tanong na napakalinaw. At kita mo yung tanong, yung sagot niya, no? Sabi niya, hindi daw salita ng Diyos 'yon. No? Tapos nung tinanong ko ulit, sabi niya hindi daw salita. Ngayon tinanong ko ulit, salita. Tapos sabi niya kabuuan. Hindi ko naman sinabi yung kabuuan eh. Sabi ko, pero sa yung talatang 'yon na kailangan kayo i-regenerate, no? Sa pamagitan salita pa ng Diyos, no? Sabi niya, hindi daw eh. Iniiba niya, iba naman yung konteksto eh. Iba naman ang konteksto doon. Hindi. Maliwanag na talaga, mga kaibigan, na talagang na-regenerate siya, na ipinanganak siya talaga, biblical, sa pamamagitan ng salita. No, kaya napalayo siya na napalayo, no? Yung kanyang stand niya kasi yan, no? Para malusutan, yung mga tanong ko, hindi ko na nga ibinato sa kanya yung talagang issue patungkol dito nang tinanong ko saan sa Biblia, no, na sa mga talata mo, inilatag mo na sinasabi doon na ang tao ay hindi kayang sumampalataya, no, hindi kayang sumampalataya sa kanyang sarili, no? Walang kakayanan sumampalataya sa kanyang free will. Walang naibigay na talata. No? Wala siyang naibigay na talata na ang tao ay walang kakayanan sumampalataya. Kundi ang naibigay niya, merong kakayanan sumampalataya nga ibinigay. Doon pa siya umano sa Roma 17, di ba? Nasa pakikinig, no? Nanggagaling sa pakikinig, nanggagaling ng pananampalataya sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Hindi niya pala naunawaan yung pag sinabi salita ng Panginoon sa Kristo, doon ka pinanganak sa kanyang sasalita niya. Kaya sabi niya, wala raw yung regeneration doon. Hindi. Kaya nga sa pamamagitan ng salita ni Kristo eh. Di ba? Doon ka na-regenerate sa pamamagitan ng salita ni Kristo. At di mo lang matanggap yung salita ni Kristo ay hindi salita ng Diyos. Sabi mo, hindi salita ng Diyos eh. Doon ka nagkabuhol-buhol. So maliwanag yung sagot ko at ang puro ka 3:16, hindi pala naunawaan na ibigay kong talata 3:3 hanggang 7. Na-regenerate sila, kailangan silang ipanganak na muli sa pamamagitan ng Espiritu. So kailangan, no? Kailangan talaga na ipanganak silang na muli. Ngayon, paano ipanganak na muli? Kung hindi ka na masasampalataya. Sabi niya kanina, kailangan sumampalataya muna. No? O ibig sabihin, sumasang-ayon siya sa akin. No? Sa stand ko. Kasi stand ko yun eh. No? Na kailangan sumampalataya ang tao. Meron siyang kakayanan na sumampalataya. Di ba? Para maligtas. Inang hindi niya natibag eh. Di ba? Kung saan siya, kung ano-anong tanatanong niya eh. Ang layo ng ano niya eh. Wala siya sa sa tema, sa topic. No? Namimilit lang siya para makaipit. Kaya lang hindi nga makalusot. Di ba? Biri mo, sabi ko, iuutos ba sa Diyos yan? Kung hindi kaya? Sabi niya, iuutos ba ng Diyos kung hindi kaya? Hindi siya makaano rin eh. Siyempre, kaya. Kaya nga inutos, kaya mo. Di ba? Meron ka kakayanan. Hindi ka isang singaw na wala kang kakayanan kaibigan na para kang singaw na wala kang gagawin. Ikaw na nasabi, kailangan sumampalataya ang tao eh. Di ba? Para maligtas eh. So, paliwanag na hindi lang ako ang nagtayo ng aking tindig, kundi tinulungan ako ni Michi na itayo yung tindig po natin na talagang may kakayanan ang tao na manampalataya at maipanganak na muli na sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Inilatag nga, sabi ko, inilatag ng Diyos yan eh, yung paraan ng pagliligtas. Di ba? Eh ano gagawin? Sasampalataya ka sa Panginoon. Tapos binabati ko siya yung 3:16. Diba? Na ganyan lang ang pag-ibig ng Diyos sa limutan, ibigay niya kanyang bugtong na kapag sinusumpalataya ay maligtas. Ay wag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang gan. Binabatikos niya eh. No? Binabatikos siya. Baka hindi niya alam yung faith galing sa Diyos, salita ng Diyos.
sa pamamagitan ng ipinanganak ka ng muli, no, dahil sa faith din. Tapos binabatikos niya yung pananampalataya. Tapos sa pananampalataya, hindi pala siya naligtas na ipinanganak ng muli. Di ba? Di ba, kita niya yung kanyang argumento, no? Parang binabali niya, parang ipinupukol niya sa sarili niya yung argumento niya na tumatama sa kanya. Siya rin ang tinatamaan bagay sa mga sagot niya Di ba? Nung maipit na, sasabihin niya, hindi ko sinasabing dapat lahat. Kung isa lang, hindi ba maituturing na salita ng Diyos yung sabihin ko isang talata, hindi salita ng Diyos yun? Hindi daw Saan ka nakakita ng gano'n? Ano bang klaseng aral to? Pero isiguraduhin ko sa inyo na ang tao, pinanganak ang wika sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sigurado po yan, no? Na ang tao pinanganak sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ngayon, kung ating po mababasa na ang Panginoon, no, na ang Diyos ay ipinanganak tayo, tinawag tayo ng Diyos, pinagkalooban tayo na tawaging mga anak ng Panginoon, ito'y dahil na rin kay Kristo o sa salita. Baka hindi niya alam na si Kristo salita. So, yun yung po yung mahalaga na atin dong puntahan. Ayon po dito bigyan na lang po natin ng konting linaw to, no? Siya'y naparito si Kristo na siyang sa kanya siya'y hindi tinanggap ng kanila sa kanya. No? Ito po yung salita si Kristo, no? Tatapuat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap, no? Yung tumanggap sa kanya, yung napalataya sa kanya, ay pinagkalooban sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa mga tuwidbigay ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. So, ipinanganak ka ng Panginoon. No? Sa 13, na mga ipinanganak hindi sa dugo. Na nasumpalataya ka, ipinanganak ka, na-regenerate ka, kaya huwag mo sabihin nga ang salita ng Panginoon hindi nakaka-regenerate, hindi ka magiging anak, no? Tinataliwas, binalalabanan mo yung salita ng Panginoon No, hindi sa dugo, hindi kalooban naman ng laman, hindi sa kalooban ng tao, kundi sa Diyos. So sa Diyos yung salita. Hindi lang kaya yung isang talatang yon, sa Diyos salita yon, hindi sa Diyos. Sabi mo hindi sa Diyos O sa pamamagitan to ng pananampalataya, no? Na ipinanganak ang wika ang tao. Regenerate sa pamamagitan ng salita. Kaya huwag nasabing hindi sa salita na regenerate ang tao. No? Ba't ka sumampalataya? Ano napakinggan mo? Di ba salita ng Diyos? Kung sinampalataya mo, di salita ng Diyos? Di ba? Yan ang magiging problema mo ngayon. Paano mo ngayon ihihimasin o hihilutin yung mga mali-mali mong sagot? Di ba? Paano mo hihilutin ngayon yan? Wala kang naibigay sa mga talata mo na sa tanong ko, saan sa nasusulat, tayo pang tanong na ang tao ay walang kakayanang sumampalataya para maligtas. Wala kang naibigay Wala kaibigan, wala kang naibigay. Binibigay mo, hindi talaga tumutukoy. Kaya inulit-ulit ko, saan dyan, basahin mo. Hindi nakasulat Ang sinabi mo, unawa. Hindi unawa, hindi nakaunawa. Hindi naman unawa ang tinutukoy ko Diba? Hindi unawa ang tinutukoy ko, kapatid. Kasi yung mga apostol, no? Bagamat sila apostol at ligtas, no? Meron pa rin hindi sila naunawaan kaya binuksan ng Diyos yung kanilang isip para makaunawa. Hindi sa pamamagitan na regenerate hindi sa pamamagitan na sinasabi mo na sa pamamagitan ng pananampalataya na tanong ko na sa kanya na hindi kaya ng tao na sumampalataya para maligtas. Hindi yan tumutukoy kasi unawa ang binanggit mo So wala kang talatang ibinigay sa akin. Wala kang talatang ibinigay sa akin, kaibigan. Sa lahat ng binasa mo, binigay mo talata, sinabi mo talata, iniisa wala kang na-prove. Wala kang na ibigay na talata, no? Na tumutukoy doon. Wala, kaibigan. So, hilutin mo na lang maya-maya at liwinewave na po natin yan. Adrasya. Ako tayo sa second cross ng ating negative, Brother Mitch. Your time starts now. Okay, ginamit mo yung, balik ulit tayo dun sa John chapter 3. Kasi sabi mo, ang tao may kakayahan talagang sumampalataya. Okay? So yun, lahat man ng tao ay may kakayahang sumampalataya? Yes. Okay, lahat. Kaya ibinigay ng No exception. Okay. Yes, lahat ng tao meron silang kakayahan na sumampalataya. Kaya lang ang problema, ayaw nilang sumampalataya. Yan ang problema. Ayaw nila.
Na? Kasi binigay ng Panginoon yung salita ng Diyos, lahat mayroong pagkakataon. Kaya sabi ni Pablo, no, sa panungukol kita'y sinukluhan, sa panungukol kita'y tinulungan, niligtas. Ito ang panahon ng kaligtasan, ng araw ng pagliligtas. O, So ang lahat. premise mo na ako, Rasha. So ang sabi mo lahat ay may kayang sumampalataya. Okay? Dahil may free will sila. Ngayon doon sa John chapter 3, verse 18, dito manggagaling yung tanong ko. Ang sabi dito, he that believeth on him is not condemned, but he that believeth not is not condemned because he hath not believed in the name of the only begotten Son. Sabi mo lahat may kakayahan manampalataya. Pero bakit doon may dalawang parte ng tao na ang sabi ang iba ay hindi, ang iba ay makakasampalataya? Bakit? Ano ang meron sa kanila? Sinagot ko na kanina yan eh. Ulitin ko ulit sa iyo. Lahat merong kakayanan. Kaya lang, sa lahat ng ito, no, na pinakilala ng Panginoon, merong ayaw sumampalataya, pero hindi nangangahulugang walang kakayanan. Kasi ang gusto ng Panginoon, ang lahat maligtas. Tapos sasabihin mo, hindi kayang sumampalataya, gusto nga ng Diyos lahat maligtas, lahat ng tao. Tapos sasabihin mo, wala silang kakayanan sumampalataya. O baka naman ayaw nila sumampalataya. Pinagdikit mo lang. Okay. Sabi sa 19, and this is the condemnation that light is come into the world and men love darkness rather than light because their deeds were evil. Wala ba silang kakayahang manampalataya o hindi nila kayang sumampalataya? Ayon sa verse Meron 19. silang kakayanan, meron silang kakayanan, kaya lang ang pinili nila kadiliman. Ibig sabihin, merong pagpipilian. Kaya nga yun ang binanggit ko sa iyo kanina, hindi mo nabuwal, di ba? Sa Josue, sa Deuteronomio, no, napiliin. Sabihin, may kaya na silang pumili. May kalayaan sila. Kaya lang ang problema, ayaw nila. Ha? Ayaw nila o Kasi hindi yung nila kaya? Iba yung ayaw, no? Ayaw nila sa palataya. Iba naman yung may kakayanan. Magkaiba yun. Pero bakit ang sabi sa verse 19, and this is the condemnation that the light is come into the world and men love darkness rather than light because their deeds is evil. Ang sabi dito, hindi nagpapakita sa talata na may kakayanan. May kakayanan ba talaga sila o wala? Sino ba yung tama? Ikaw o yung Biblia? Yung Biblia saka ako, ikaw ang mali. Kaya nga narito sabi dito naparito siya bilang ilaw. Kaya lang ayaw nila sa ilaw, gusto nila kadiliman eh. Ulitin po natin, gusto ng Diyos lahat maligtas. Kaya lang pipili ka kung anong gusto mo. Meron silang kakayanan, meron silang free will, meron silang free will na manampalataya. Kaya lang ang problema, ayaw nila. Magkaiba ulit 'yon. Ulitin natin. Okay. So, since ginamit mo rin ang John 1:12, doon ba sa John 1:12 to 13, nagpapakita ba na ang tao ay may free will kaya naligtas? John 12. Yes. John chapter 1, Meron. 12 to 1. Okay. Yes. Meron, Okay. meron. Kaya nga sabi ko, lahat Ayun. na sa kanya nagsitanggap. Okay. So sabi dito, ang lahat na sa kanya yung nagsitanggap, itong mga nagsitanggap sa kanya, ito yung mga ipinanganak ng Panginoon, no? Ito yung mga nagsisampalataya. Yung isa naman sa kabila na binanggit mo, ayaw nila, gusto nila sa kadiliman. Ibig sabihin, may free will talaga sila. Meron silang kalayaan. Itong mga sumampalataya rito, na nagsitanggap, sa Panginoon, Okay. may free will yan. Hindi pwede walang free will yan. Saan ba nanggagaling ang free will na tao? Sa kaluluwa, sa katawan, o sa espiritu? Saan nanggagaling ang free will? Sa kanyang kasi iba ang aral natin diyan kasi sa iyo iba-iba no, iba-iba kakaiba sila, no? So ang nanggagaling yan mismo nga sa tao, no? Sa tao mismo, sa kanyang isip, no? Meron siyang kakayanan sa kanyang kalooban. Yan, no? Na sinasabi yung kaluluwa na bukod sa katawan. Yan. Okay. So, sabi mo, kaya ka nakasampalataya at naging anak ng Diyos dahil sa free will mo. Pero bakit sasabi sa 13, which were born not of blood? Pag sinabi bang not of blood, galing sa free will? Not of blood, not of the flesh, not of the will of man. Klaro yan dyan. So sabi, Matanong mo. not of the will of man. Saan ngayon nanggagaling? Sa free will mo o sa will ng Diyos?
ah, ito'y dalawa to bot sa free will ko at mula sa kalooban ng Diyos. Na mula Okay. sa aking free will at mula sa kalooban ng Diyos, no, na Oh. ang wika nito na mga ipinanganak hindi sa dugo, hindi sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Yan. Ipinanganak kasi yung pagkapanganak hindi talaga sa tao yan. Diyos ang may gawa niyan. Hindi yan aral ng tao, hindi kalooban ng tao yan. Mismo sa Diyos yan. Yung Okay. pagiging kapanganakan ng tao. Klaro ang tanong ko. Sino ang nagpanganak sa iyo? Yung free will mo, o galing sa free will mo, o galing sa will ng Diyos? Kasi ang sabi diyan, pag sinabi bang not kasama yung free will mo? Ano na? Dalawa tanong mo. Dalawa. Ano Okay. tanong mo? Isa lang. Okay, ang sabi dito ulitin ko yung tanong. Sabi sa 13, which were born not of blood, not of the will of the flesh, nor the will of man. Sabi mo, ang tao may kakayahan sumampalataya ayon sa kanyang free will. Pero bakit sabi diyan, not of the blood, not of the will of flesh, not of the will of man? Ano ba talaga? Saan ba talaga nanggagaling? Parang tama 'yon. Kailangan di mo maunawaan yung konteksto. No, ang tinutukoy ng konteksto dito, kaibigan, no, yung kapanganakan ng tao, ito'y kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi ito sa tao, hindi ito sa laman. Kalooban ng Diyos 'yon na ibinigay sa tao na dapat niya sapalatayanan. Yung pagsampalataya ng tao, yun ay yung free will ng tao, na tatanggapin niya man o hindi niya tatanggapin. Kaya yun ang ibig sabihin niyan. So, ibig sabihin, may kabahagi ka sa kaligtasan Ano? kasi may free will ka. May kabahagi ako kasi sinunod ko yung utos niya ng pananampalataya. Kasi wala naman ako magagawa sa sarili ko, maliban na lang na sabihin niya na manampalataya ka. At yung pananampalataya kong ito, choice ko to. Free will ko to. No, na ibinigay sa akin ng Panginoon para makapamili ng tama at gusto tulad ng ibinigay niya sa mga propeta na Okay. pumili kayo. Pero, punta tayo sa last 2 minutes, okay? Punta tayo sa Romans chapter 9. Itatanong, sabi mo kasi galing sa free will mo eh. Okay? 9. Ang sabi sa 9, chapter 16, Romans chapter 9 verse 16 na sabi, So then it is not of him that willeth, nor of him that runneth, but of God that showeth mercy. So, sabi mo sa free will mo, pero bakit sabi sa talata, it is not your will? But, Ano na? Sige, sagot sa tanong-tanong. so sabi mo kasi galing sa free will mo yung pananampalataya mo eh. Ano tanong mo? Bakit sabi diyan sa verse 16, so then it is not of him that willeth, nor of him that runneth, but of God that showeth mercy. Yes, kasi pag sinabi mercy, para sa lahat ng tao yung kaibigan. Hindi yung mercy doon lang sa pinili o doon lang sa sumampalataya, kundi doon sa ang mercy niya sa lahat ng tao yan, yung kanyang no? Ngayon, yung sinasabi po dito na kaya nga hindi sa may ibig hindi tumatakbo kundi sa Diyos kasi nga ito yung nais ng Diyos. Kaya tulad ng pagkakaiba yan sa sinasabi doon sa hindi sa dugo at sa laman, kundi sa Diyos lang, sa kalooban ng Diyos. Walang pagkakaiba yan. Okay. So, paano makakasampalataya ang isang taong patay? Sabi sa Ephesians 2:1. Kasampalataya siya pag tinanggap niya yung salita ng Panginoon. Kasi lahat naman tayo patay eh. Si Pedro patay, lahat patay. Ba't nakasampalataya? Sige nga, ba't nakasampalataya? Time. Kasi nga, binuksan ng Diyos yung pakinig niya Time, Meron siyang 10 pakinig, minutes. binuksan ng Panginoon yun. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang second cross ng ating negative. Shoutout muna kay Pastor Lloyd. Congrats Brother Mitchie. Kumilala na siya sa Diyos daw. Shoutout din kay The Bread of Our Soul. Gumawa ka ng katwiran para ipinganak ka ng Diyos. Shoutout din mga kapatid dito kay Zach, Jacob. Kung ang faith ay mula sa iyong sarili, Pastor Eric, lalabas, iniligtas mo ang iyong sarili. Ha.
Shoutout din mga kapatid kay Jason Gulong, hindi manawaan ng negative yung talata. At shoutout din mga kapatid dito kay sino pa to dito? Alan Durusin, ibig mo bang sabihin, Pastor, kailangan ka munang bautismuhan saka ka makakasampalataya? Parang may mali sa sinasabi mo. At Junjunyana, ang utos ba ay Diyos, ay ng Diyos ay para sa lahat. So mga kapatid, dako tayo sa ating rebuttal. Brother Mitch, your time starts now. Okay. Ini-straw man ako ni Eric. Kasi nung nag-usap kami patungkol sa John 3, tinatanong niya ako kung ang patungkol doon sa regeneration. Ngayon, pinaulit-ulit niya akong pinatanong. Parang nililito niya ako. Kaya ang sagot ko sa kanya paulit-ulit din. Kung ang tanong niya, ang Biblia ay salita ng Diyos, ang sabi ko, lahat salita ng Diyos na nasa Biblia. Ngayon, kung ang tanong niya patungkol doon sa regeneration, yung process ng regeneration, ang regeneration, sabi ko, from above, unnoted. Which is, ang nagsasalita din doon si Jesus Christ, at alam naman ng lahat na si Jesus Christ ay salita ng Diyos. So, ginagawa niyang contradiction yung mga pinagsasabi ko para lang makapunto siya. Ang una, pastor siya, hindi niya alam yung ibig sabihin ng regeneration tsaka faith. Kaya daw na-regenerate dahil sumampalataya. Kanina, in-establish ko ang kalagayan ng tao, kung ano ba talaga siya sa harap ng Diyos. Doon sa 4 faculties of a person. Yung kaluluwa niya, yung espiritu niya, yung katawan niya. Okay? Ngayon, ang sabi niya, kaya siya nakasampalataya, kaya siya naligtas dahil nakasampalataya siya. Ang tanong, paano makakasampalataya ang taong patay? Okay? Paano makakasampalataya ang taong kaaway ng Diyos? Okay? Kaya ba ng tao na mag-provide ng righteousness sa pamamagitan ng kaluluwa niya? Kaya ba ng tao na mag-provide ng faith sa pamamagitan ng kaluluwa niya na may free will? Kaya ba ng tao na mag-produce ng repentance yung kaluluwa niya na may free will? Okay? Ang sagot, hindi. Bakit? Kasi nga, ang tao, patay. So, kailangan mo nang i-revive ng Diyos yung kanyang espiritu na patay upang siya ay makaunawa ng mga bagay-bagay. Ngayon, pag ni-revive na ng Diyos, yung iyong espiritu, ayon doon sa Ephesians 2:1 and 5, doon ka lang makakaunawa. Doon mo maunawaan yung salita ng Diyos. Doon mo maunawaan doon ka makakasampalataya. Kaya nga sabi sa John chapter 3 verse 3, unless a man be born again, he cannot enter into the kingdom of God. Kailangan ma-born again ka. Okay? Dahil kung hindi ka mabu-born again, hindi ka makakaunawa ng salita ng Diyos. Kasi sabi sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14, ang laman ay nauunawaan niya yung ayon sa laman. Yung espiritu, hindi niya nauunawaan yung ayon sa espiritu. Wala akong tutol na ang tao ay makakasampalataya, ang tao ay makakaintindi ng salita ng Diyos, pero may proseso. Hindi ka basta-basta makakapanampalataya ng diretso at mabuborn again ka kaagad. Hindi. Hindi ganun yung Biblia. Kasi ang Diyos is God of order. Kaya nga sabi sa Romans chapter 8, andun yung golden text of salvation. May order. Call, predestined, something like that. Dire-diretso yan. Justification, glorification. Hindi pwedeng yung kaluluwa mong patay, makasalanan, kaaway ng Diyos, ay makakasalampalataya kaagad. Kaya nga kailangan kang ipanganak muna mag-uli. Kasi yung kaluluwa mo na makasalanan, hindi siya pwedeng mag-produce ng holiness. Hindi siya pwedeng mag-produce ng righteousness. Hindi siya pwedeng mag-produce ng repentance. Hindi din siya pwedeng mag-produce ng faith. Ngayon, sino ngayon ang tutulong sa iyo kung ang iyong kaluluwang patay? Sino? Kung ang kaluluwa mo ay patay, ang Diyos.
Okay? Kaya sabi sa Jeremiah, ang dapat gawin upang ikaw ay makaunawa, sabi sa Jeremiah, God gives a new heart. Kailangan mo nang baguhin yung puso mo. Pangalawa, kailangan i-renew ang mind mo ayon sa Romans 12:2. Pangatlo, kailangan mo nang i-free ang soul mo sa kasalanan ayon sa Romans 6:18. Pangatlo, kailangan buhayin ang iyong espiritu para ang apat na faculties ng iyong pagkatao ay makaunawa ng salita ng Diyos. Hindi ko siya tinututulan na makakaunawa ang tao. Hindi ko siya tinututulan na ang tao ay makakasampalataya. Pero ang mga bagay na ito ay bunga ng regeneration. I-regenerate ka muna. Okay? So kanina, kaya tinanong ko siya dun, ayon dun sa ginamit niyang faith cometh by hearing. Biruin mo, faith. Ang faith daw is yung nag-born again. Samantalang sabi ng Biblia, faith cometh by hearing, and hearing from the word of God. Ibig sabihin, yung faith nanggaling sa pakikinig. At yung pakikinig dun sa salita ng Diyos. Hindi naman binanggit na born again. Ang sabi niya, yung pag may faith ka raw, born again ka na. Which is baliktad. So, parang, tapos in-strawman pa niya ako kanina sa John chapter 3. Parang gusto niyang i-twist yung mga pananalita ko. Sabi niya, tinanong niya raw ako na kung yung salita ba doon ay hindi salita ng Diyos. Ang tinutukoy ko doon ay yung regeneration, yung process of regeneration. Totoo na si Kristo ay yung salita ng Diyos. Totoo na si Kristo yung nagsasalita doon. Okay? Pero doon ay pinapaliwanag ng Panginoong Hesukristo kung ano yung process of salvation. Na kailangan maging ganito ka muna bago ka makaunawa. Bago ka magkaroon ng faith, bago ka magkaroon ng understanding. Kasi sabi sa Bible, sa 1 Corinthians, doon din sa chapter 2, may mga tainga ang tao, pero hindi nakakarinig. May mga mata, pero hindi nakakakita. So, sino yung tinutukoy ng Diyos doon? Yung mga taong patay spiritual. So, ang tanong, makakarinig ba talaga yung taong patay spiritual? Meron ka na bang patay na nakita, na pinulungan mo, sumagot sa'yo? Wala. Meron ka na bang patay na pinabasa mo, nakakabasa? Hindi. Okay? Kaya nga may process eh. Okay? May pamamaraan. Ang Diyos hindi bara-bara kagaya ni Eric. Bara-bara, kumbaga, biruin mo, affirmative siya, hindi man lang nga niya nilatag kung ano yung meaning ng free will. Saan nanggaling yung free will. Okay? Kumbaga, biruin mo, pastor, walang order kung paano niya gawin yung mga bagay-bagay. Tapos i-strawman pa niya ako. Okay? So, ang posisyon ko, ganito. Ako'y naniniwala na ang tao talaga namang sasampalataya. Ang tao ay talaga namang dapat makaunawa ng salita. Kasi sabi sa Biblia yun eh. Okay? At ako'y naniniwala na lahat ng nakasulat sa Biblia is salita ng Diyos. Ngunit, pag yung tao ay patay, talagang hindi siya makakaunawa, maliban na siya ay tulungan ng Diyos. Klaro yan sa Biblia. Okay? Kailangan. Kaya nga doon sa chapter 3 ng John, okay, ang sabi niya, tinanong ko siya, lahat ba pwedeng sumampalataya? Ang sabi niya, oo. Pero merong mga tao doon, hindi nakasampalataya eh. Ang sabi niya, hindi daw nila ginusto. Hindi daw nila ginusto, pinili nila. Pero ang sabi sa Biblia, sa John chapter 3, hindi nila pinili. Okay, ang liwanag, sabi dito, and this is the condemnation that the light is come into the world and men love darkness. Hindi yan ipinapakita yung tao may kakayahan, may ability, kundi talagang by nature, yun ang gusto ng tao. Love darkness. Okay? And men love darkness rather than light. Because what? Because their deeds are evil. Yung nature ng tao is makasalanan. Kaya yung mga hindi nakakasampalataya, hindi talaga sila makakaunawa at hindi sila pumili na hindi sila malaligtas, kundi by nature, yun yung choice nila.
Kasi yung tao walang kakayahan na sumampalataya sa Panginoon maliban siya ay baguhin ng Panginoon. Kaya nga sabi sa Bible, we love God because He first loved us. Okay? So hindi natin kayang magmahal maliban na tayo ay mahalin muna ng Diyos. Hindi natin kayang magsisi maliban na ito ay i-grant ng Diyos sa atin. Okay? Hindi tayo makakasampalataya maliban na tayo ay buhayin. Okay? Yun yung posisyon ko. Okay? So, yun lang. Okay, so diyan nagtatapos ang rebuttal ng ating negative. Pastor Eric, 10 minutes, second cross. Okay. Okay, sa huling sinabi mo, no? Sabi mo, no? Ang tao ay binago muna ng Diyos, no? Binago muna sila ng Diyos, no? Bago makasampalataya. Ibig sabihin, nung binago sila ng Diyos, na-regenerate sila, pinanganak siyang muli, ligtas na sila dito? Oo, hindi. Ligtas na sila kasi na-regenerate na sila. Okay. Sabi mo, ligtas na sila. Sa mata ng No, Diyos, nung sila- ligtas na sila. Sabi mo, naligtas nila sa pamamagitan ng sila yung na-regenerate, no? Nang hindi pa sumasampalataya. Paano ngayon maliligtas ang tao na sinasabi ni Kristo na na sabi ni Pablo na sumampalataya ka at ikaw'y maliligtas? Kung na-regenerate na pala, kahit di sumampalataya, ay ligtas na. 10 seconds. Okay? Regeneration, pag na-regenerate ka na, kailangan mong sumampalataya kasi yun yung order, yun yung process, yun yung paraan ng Diyos. Regeneration means Sabi mo, ligtas Wait. na. Sabi mo, ligtas na nung na-regenerate, binago, hindi pa sumasampalataya. No? No, hindi mo sumasampalataya. O ibig sabihin, ano yung paraan ng kaligtasan? No? Kung walang pananampalataya, naligtas na pala nang na-regenerate sila. Sige nga. sa mata ng Diyos, okay? Pansinin mo yung sagot ko ha. Sa mata ng Diyos, dahil siya yung nag-born again sa iyo, sa mata ng Diyos, maligtas ka. Ligtas ka na. Ngunit, yung Diyos, hindi niya rin, may mga pamamaraan din siya. Kailangan mo munang mag-affirm. Mag-affirm na ikaw ay isang ligtas. Yun yung bunga. Okay, ng regeneration. Para kailangan mag-affirm. Ano yung i-affirm niya para mapatunayan na siya iligtas? Sumampalataya. Okay. Okay, sumampalataya. Ibig sabihin, kahit hindi mag-affirm, no? Basta't na-regenerate, ligtas na. Kahit walang affirm. Tama, mali? Pag na-regenerate ka na, hindi ka tatanggi sa Tama, mali. kaligtasan. Diyos na dito, tama mo na, mali. Sagot siya. Tama o mali? Or 10 seconds ha, pwede 10 seconds. proceed. Okay. Pag na-regenerate ka na, hindi maaring hindi ka sasampalataya. Mananampalataya ka talaga. Okay, sabi mo pa natin, hindi manampalataya. No? So, ngayon, ito ang tanong. Sabi mo, yung patay hindi nakakarinig. Tama? Hindi nakakita, patay na. So, sa Biblia ba, sa Biblia, walang karapatan ang patay para ipangaralan ng salita ng Diyos kasi hindi sila nakakarinig. Tama, mali? Hindi sila makakarinig at hindi sila makakakita. Yun ang sabi ng Biblia. So, hindi sila papangaralan kasi nga, patay at bingi sila. Bulag. Walang pangangaral dyan. Tama, no? Pwedeng Mali. mangaral. May mangangaral. Pag may pangangaral, ibig sabihin, nakakarinig sila. Tama, mali? Hindi sila makakaunawa kasi hindi sila nakakakita at hindi sila nakakarinig ng maayos. Objection. Hindi ko sinabing makauna, sabi ko makarinig. Kasi sabi niya kasi hindi makakarinig ang patay. Okay. So doon lang ako sa sinasabi niya. Okay. So ang question dito, tama ba daw o hindi na makakarinig pa din yung mga bulag na yon? So Mitch? Makakarinig pero hindi makakaunawa. Okay. Okay. So ano ba talaga? Makakarinig o hindi makakarinig? Sabi mo kayo na hindi makakarinig. O ngayon makakarinig na. Ulitin natin para sa kalimutan na makikinig. Ano sa dalawang tama sa sagot mo? Ano sa dalawang Makakarinig, o hindi makakarinig? hindi makakaunawa. So, makakarinig, no? At hindi makakaunawa. Ibig sabihin, pag sinabing patay, totally, wala nang pagkarinig to, wala nang pagkaunawa. Tama, mali? Ang sabi sa Bible, basahin ko yung sagot Mr. ko. Moderator, objection. Objection Mr. ulit. Objection. Tama o mali? Categorical to. Tama o mali ba daw?
Bro Mitch, 10 seconds. Ang sagot ko 10 seconds, Proceed. babasahin ko yung talata sa sagot ko. Proceed. Okay? Ang sabi dito, but as it is written, eye hath not seen, nor ear heard, neither hath entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love Him. Next Hindi question. pumasok sa puso nila. Ang liwanag, yun yung sagot ko. Next Okay, question. ibig sabihin, pag patay ka, no, automatic, patay ka. Wala ka ng pagkaunawa, wala ka ng pag-asa. Tama, mali? Yun yung sabi ng Biblia. Okay, tama. Ang Tama, sagot tama. ko, 10 seconds. Okay. Ang sagot ko, 10 seconds. Kung ano yung nakasulat sa Biblia, yun yung sagot ko. Ano bang Okay. gusto niya? Personal kong opinion o Biblia? Okay. Sabi mo, tama na hindi na sila makakaunawa kahit pangaralan sa Biblia kasi patay o bingi na. Lahat ba ng tao dumaan sa kamatayan? Oo, hindi. Anong klaseng kamatayan? Pakilinaw. Kamatayan na hindi makandig, hindi makita, spiritual na kamatayan. Lahat ba ng tao dumaan sa spiritual na kamatayan? Oo, hindi. Yun ang sabi ng Biblia. Oo, hindi, Mr. Moderator, sagot siya ng matino. 10 Again. seconds. Oh, Ang 10 sagot seconds ko, pa ang din. sabi ng Biblia, lahat. Ang sabi ng Biblia, ang lahat Okay. ay makasalanan Wait lang, ha. at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Next Diyos. question. Okay, sabi mo lahat. Ibig sabihin, ikaw naging patay ka, sabi mo lahat. Ibig sabihin, wala ka ng pagkaunawa sa Biblia. Kasi sabi mo, pag patay, hindi lang sila makakaunawa sa Biblia. So, sinasabi ba ngayon na ikaw ay naging patay na minsan, wala ka ng pagkaalam sa Biblia or sa pagkaunawa sa Biblia. Gaya na sinabi mo nung una, tama o mali? Tama o mali? 10 seconds. Okay? Babasa ako ng Biblia. Ito yung sagot ko na sa Biblia, hindi private interpretation. Okay? Ang sabi, and you had quickened who were dead in trespasses and sins were in time past. So, nang nakaraang buhay, okay? Yan yung sagot ko. Sabi sa Biblia. Papasahan kita ng isang ng talata. Ang sabi dito sa unang Pedro, no, sa 6, sabi dito, 4:6. Sapagkat dahil dito'y ipinangaral maging sa mga patay ang ebanghelyo upang sila ayon sa mga tao sa laman ay mga hatulan, datapwat mga buhay sa Espiritu ng Diyos. Sumasang-ayon ka ba sa salita ng Panginoon nito na binasa ko sa iyo na kahit mga patay ay maaari sila, no, na mabuhay sa espiritual at hindi gaya na sinabi mo na wala na silang paraan dahil sila patay, wala na silang paraan o ayon sa kaligtasan sa ebanghelyo gaya ng unang sinabi mo? Tama mali? Anong talata yung tinanong niya? Gusto kong mabasa bago sumagot. Pastor Eric, ano daw talata yun? Opo, unang Pedro, binasa ko po 4:6. Unang Pedro 4:6. Unang Pedro 4:6. Okay. Saan dun? Wala naman natang 4:6. Paulit nga, Pastor Eric, yung tanong mo dyan sa talata na yun. Opo, kasi sabi niya, pagpatay, wala na. Wala nang paraan, wala nang dahilan para makaunawa ng ebanghelyo. Kasi patay nga, di makakita, spiritual patay. So dito, no, kung patay ka, wala nang paraan. Pero sumasang-ayon ka ba dito, sabi ko, sa 4:6, no, ng unang Pedro, na mga patay na pinangaralan at maaari silang mga buhay sa Espiritu, ayon sa Diyos? Sang-ayon ka ba daw, Bro Mitch? Ang makakaunawa lang Ano daw? Ano daw? yung Sumang-ayon siya? nasa Ephesians 2:1 na binuhay na maguli ng Panginoong Hesukristo. Yun yung talata. Ang sagot ko yung sa Ephesians 2:1. Yun lang yung makakaunawa kasi binuhay sila maguli. So hindi ka sumasang-ayon dito kay Pedro na maaari kahit mga patay, no, ay mga buhay sa Espiritu. Hindi ka sumasang-ayon kay Pedro. Tama, mali? Hindi ka ba daw sang-ayon kay Pedro? Sumasang-ayon ako kay Pedro, Sang-ayon pero ka. by context, hindi yan sinasabing regeneration dyan. By context. Kasi yung sulat ni Apostol Pedro ay patungkol ito sa mga kapatiran sa iglesia din. Okay na, Mr. Moderator, wait na natin na Okay, umami na po wave siya. No? Sa Okay, lahat ng so ano, mga mga kapatid, ganun. wini-wave na yung 1 minute. So dyan nagtatapos ang second stage ng ating debate. Shoutout muna mga kapatid sa ating nasa live at nandyan si
Brother Zach Jacob ng Bantay Pinto, kakasaka ba sa debate? Shoutout din kay Aladin Gregorio, yakang-yakan ni Pastor Eric ang debate. Congrats Pastor Eric. Shoutout din kay Pastor Lloyd, panalo na si Bro Mitch. Congrats bro, mamaya mag-strawman yan si Eric para maisagot lang. Para maisagot lang. Shoutout din kay Junjun Iana, private interpretation kay Pastor Eric. So mga kapatid, ako tayo sa final conclusion. Brother Mitch, bilang negatibo na kayang sumampalataya ng tao para maligtas by his free will. Your time starts now, bro. Okay. Ulitin ko yung stand ko. Okay? Ako, naniniwala na ang tao makakarinig at makakasampalataya. Kasi yun yung sabi ng Bible. Pero, kasi, ang Diyos, God of order siya. So may mga pamamaraan siya sa Biblia. May process. At sinabi din sa Biblia na ang tao ay patay. Okay? Ngayon, sino yung gagawa ng solusyon? Yung kaluluwa mo bang may free will? Basta-basta na lang makapananampalataya? Kanina, inelaborate ko yung function ng pagkatao natin. So, sa buong pagkatao natin, wala kang makikitang kabutihan. Puro kasamaan. Yung isip mo, masama. Yung puso mo, masama. Yung kaluluwa mo, masama. Yung espiritu mo, patay. So sabi din sa Biblia, ang patay ay hindi makakarinig. Okay? Hindi makakaunawa. Okay? Makakarinig, hindi makakaunawa. Kasi sabi, may tainga, pero sabi sa Biblia, hindi makakarinig daw. Yun yung sabi sa Biblia. Ngunit tayo, bilang mga tao, binibigyan natin ng private interpretation yun. Ayaw natin tanggapin. Pilit nating pinagbabangga ang mga talata ng Biblia. Okay? Ayaw niya nang tanggapin na ang tao patay spiritual. Kasi gusto niya manampalataya kagad. Which is hindi yun ang sinasabi ng Bible. Hindi ganon. Ang sabi sa Bible, ikikwikin ka muna ang liwanag. Okay? Yung sa kanya, walang explicit na mga talata na nagsasabi sa sampalataya ka muna bagong maligtas. Hindi ganon yung Biblia. Wala kang mababasa sa Biblia kahit isa na nagsasabi na sumampalataya ka para maligtas, para ma-born again. I mean, sumampalataya ka para ma-born again. Hindi ganun. Okay? Ma-born again ka muna, bago makarinig, and then sumampalataya. Ganun yung order. Hindi pwedeng sumampalataya ka, tapos magiging born again ka. Hindi ganun yung sabi ng Biblia. Kaya nga, pinaliwanag ng maayos ng Panginoong Jesucristo na ang tao ay kailangan mo nang ipanganak maguli sa espiritu. Bakit? Kasi nga ang espiritu mo patay eh. Hindi mo kayang solusyonan yung patay mong kaluluwa. Kasi ang tao, walang kapangyarihan na mag-produce ng pananampalataya. Walang kapangyarihan na mag-produce ng pagsisisi. Okay? Wala din siyang kapangyarihan na i-born again yung kanyang patay na espiritu. Mayroon ba tayong kapangyarihan? Wala. Haka-haka mo lang yan, Eric, na ang iyong free will is gumagana. Gumana lang yan dahil na born again ka na at nakabasa ka na ng Biblia at naunawaan mo. Kaya nga ang sabi ng Biblia, by nature, ang tao hindi magmamahal sa Diyos. By nature, ang tao pipili ng kasalanan. Ang lawanag yan sa Biblia. By nature, ang tao ay hindi susunod sa utos ng Diyos. Hindi dahil hindi nila gusto, kundi hindi talaga sila susunod dahil by nature, yun yung gusto niya. Kaya nga yung mga bata, sabi sa Bible, turuan mo yung mga bata habang sila lumalaki para paglaki nila, hindi sila maligaw. Kasi kahit turuan mo man yun hindi, gagawa at gagawa ng kasalanan ng tao. Kasi by nature yun kay. Kaya nga kahit si Apostol Pablo, kahit ligtas na siya, doon sa Romans chapter 6 or 7, sabi niya, kung ano yung gusto kong gawin, ay yun ang hindi ko nagagawa. Kasi by nature, andun pa rin yung sinful nature niya. Kaya kahit ano niyang gawin niya, is nagkakasala pa rin siya. Kasi doon sa loob ng tao na ligtas, mayroong nagbabanggaan doon. Yung isang sinful nature at saka yung isang new nature.
Yung nature na yun, yung may imputed righteousness. Kailangan mo munang ma-imputan ng righteousness ng Diyos para ikaw ay makasunod sa Diyos. Kasi nga makasalanan ka eh. So ang taong makasalanan hindi talaga makakasampalataya, haka mo lang 'yan. Okay? Ang iyong doktrina rambul-rambul, sampalataya tapos regeneration. Okay, pastor ka pa man din, Eric. So, hindi mo maintindihan ang simpleng distinction ng faith and then regeneration. Yun lang. Okay, dako dito tayo sa final conclusion ng ating affirmative sa kanyang pinatutunayan na kayang sumampalataya ng tao para maligtas by his free will. Pastor Eric, your time starts now. Ay, simple lang pala, pinapawisan ka na. Kaya nga sabi siya, hindi kita papatulan sa request mo. Ito na nga lang napakasimple natin, wala na no? Na hindi ka na nagpakita ng galing sa pakikipagdebate. Di ba? Kaya nga ayoko kitang patulan na una, nagmamalaki ka lang. Dito pa lang, wala ka na Ang dami mong sablay na pinagsasabi. Tapos sabi pa, hindi sa pamamagitan ng palataya maliligtas. Hindi sa pamamagitan ng palataya. Hindi pala sa pamamagitan ng palataya ay maboborn again. Hindi ba mo na naman? Paiba-iba ka ng sagot. Siguro nakasampung paiba-iba ka ng sagot pag nireview mo. Kaya nga yan ang sinasabi sa iyo, kaya ayaw kitang patulan sa iyong request. Kasi tiyak na dito pa lang kung ano na mangyayari sa iyo, nakikita ko na. Kasi puro ka lang ngaw-ngaw, hindi mo alam yung pinagsasabi mo at mali-mali yung mga sagot mo. Okay? Mali-mali. Bakit? Kasi unang-una, sabi mo, kailangan mo nang ipanganak na muli ang tao. Kaya tinanong kita, so nung ipinanganak ka bang muli, naligtas ka na, sabi mo, opo. So, ibig sabihin, yung silbi ng pananampalataya o naluguluhan ka na ron kung naligtas ka pa na sa pamamagitan ng ng pinanganak ka na muli, hindi ka na nakasagot dun natamimi ka, nag-isip ka na ng malalim, tapos inano mo na, dinivert mo na, hindi, matik yun, ano yan, mananampalataya yan, maliligtas yan, o isipin, naligtas, pakita ng pananampalataya, hindi talaga sa born again, hindi talaga sa pagiging regeneration. Unang-una, sabi ni Kristo, pag binasa mo sa 5, sabi to, sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban ng tao ipanganak na muli sa tubig at sa espiritu, ay ang wika, hindi siya makapasok sa karaan ng Diyos. Yun yung punto ron. Kapanganakan talaga, kapatid. Tapos sinabi ko, yung bang kapanganakan, hindi salita ni Kristo, salita ni Diyos. Hindi. Lahat kasi ang kabuuan salita, pero ito hindi salita. Inulit-ulit kita, umamin ka, bandang uli. Salita talaga ni Kristo to. Tapos mo, hindi naman naligtas siya sa salita sa salita ni Kristo, hindi naman naligtas yan Maliwanag to, maliban ang ipanganak na muli. Kung ba ipanganak, di ba binasok sa iyo sa 1:12-13? Kayo pinanganak sa pamamagitan ng salita, hindi sa dugo, sa salita pinanganak. Kaya ito, sinundutan ito, hindi ni Pedro, kapatid. Sabi ni Pedro sa 1:23, ang sabi ni Pedro sa 1:23, kayo ipinanganak sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Di ba? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Yun ang kapanganakan. At pag naakamit mo ito, hindi wag mo sabihin na nakamit mo na ito bago ka sumampalataya, mali ka ron. Pag ipinanganak ka sa salita ng Diyos, sumampalataya ka muna, paligtad ka Kung pwede lang, ipaligtad kita rito di ba? Pwede lang Kaso lang, paligtad kasi aral mo. Baliktad ng aral mo sa sinasabi ng Biblia, kapatid. Di ba? Ngayon, tinanong ko, sabi mo, ang patay, hindi nakakarinig yan, nakakita, wala yan. Hindi yan makakasama. Kaya tinanong ko, lahat ng tao patay. Nautal ka rin di ibig sabihin, lahat ng tao hindi makakarinig, makakita. Natigilan ka kasi ikaw patay ka dati, ba't nakakita ka? At nakaalam ka. Hindi makakarinig. Pinabasa ko ngayon sa Pedro 4:6, sabi dito, sapagkat dahil dito pinanganak pinangaral maging sa mga patay. Pinangaral Diba? Ipinangaral sa maging mga patay ang ebanghelyo upang sila, ayon sa mga tao sa laman ay mga tulad, datapat mga buhay sa espiritu. Ibig sabihin may pag-asa. Hindi sinasabing wala na pag-asa, patay na yan. Sino kayo sabi mo, hindi yan totoo sumasang-ayon ka sa Efeso. Ngayon, later on, sabi mo, sumasang-ayon ako dyan. Iniba mo na yung sagot mo. Bumali ka na. Kumbaga sa basketball, pilit ka lang bumabali. Yun ang naging laban natin Ang galing mong bumali Diba? Yan ang problema sa'yo. Ngayon, kinikinatake ng tao ka kung pinatulang kita kanina. Doon pa lang sa unang na kahit wala sa talata. Diba? Tapos ganyan lang ipinakita mong ganyan lang ipinakita mong kakayanan. Diba?
Ganyan lang ipinakita mo paano ako magkakaroon ng ng kasiyahan sa ipinakita mo sa akin ngayon. No, at kanina ang tapang-tapang mo, bandang huli lumamlam ka na dahil ang dami ng mali eh. Ang dami mo ng palpak na aral. No, kung ano-ano na pina-imbentong sinasabi mo na gumagamit ka ng talata, hindi mo naman nauunawaan yung talatang binabanggit mo. Ikaw mismo ang sumasalisi sa mga talatang ito. Ikaw mismo ang muwawasak eh, sa mga stand mo eh. Magpaiba-iba ka ng sagot, reviewin mo. Pero ako consistent. Diba? Lahat ng tanong mo, sinagot ko consistent, hindi ako nagpaiba-iba kahit isa. Ikaw, nakasampu ka siguro pa iba-iba. Kaya nga sabi siya, bagito ka pa lang sa debate, ba't ka lalaban ng ganyan? Diba? So ngayon, naunawaan mo na ngayon, ibig sabihin ng debate. Diba? Naunawaan mo na ngayon. At ako, umaasa, pumasok sa OOT mo yan. Na hindi basta-basta haharap ka ng ganyan-ganyan lang. Diba? Ngayon, mauunawaan mo na ngayon kung ano yung kahulugan ng debate. No? Yan, maunawaan mo na. O, nakaisang debate ka lang pala. Malamang si Pastor Alex kung kinalaban mo. Hindi sigurado, taog ka kaagad doon. Diba? Diba? Si Pastor Alex pa kinilaban mo. So dito, mga kapatid, no, kayo na pong bahala na tumingin, no, sa mga tanungan, sa mga kasagutan, sa cross, sa tawag dito, sa mga rebuttal. Kung tingnan nyo, timbangin ninyo, no? Timbangin po ninyo. Okay, so dyan nagtatapos ang debate natin mga kapatid. So before natin end yung ating live, syempre gusto ko muna kayo magpasalamat sa ating mga audience. Pasasalamat lang ha, wag na yung magrabat. Unahin natin si Pastor Eric. Pasalamat bro. O yan, una-una, salamat sa Diyos, no, sa paghahayag ulit ng kaliwanagan sapagkat ang salita ng Panginoon si Kristo, no, siya yung ilaw na magliliwanag sa bawat tao, na magbabago sa tao. So, God bless po sa inyong lahat, sa mga nakinig, no, ng debating ito, naway marami po kayo natutunan. Maging sa ating kapatid, si Brother Russia, na patuloy na ginagamit yung kanyang program para magpahayag ng katotohanan. At sino mang ibig humamon sa inyong lingkod, handa po tayo na humarap, no, sa inyo, kahit sino, pwede po yan. No? Sabihin nyo lang. At kayo din sa ating kaibigan, no, si Michi, no, debate lang po ito, no. God bless sa iyo, kapatid, no. Kung ano man ang mga bagay na sinabi ko sa iyo, ibig sa mga chat, wala na po sa atin 'yon, no. Kasi debate, alam mo man ibig sabihin ng debate o debatista, di ba? So wala nang wala nang problema. Kaibigan natin 'yan at siya naghahayag din siya ng katotohanan ayon sa kanya. Tulad ko naghahayag din ng katotohanan ayon sa ating nabot. Parehas lang kami na nagbibigay ng mga aral kung tanggapin nyo man o hindi, panigan nyo man o hindi, walang problema po sa amin sa mga bagay nito. So yun lang po, Brother siya at mapagpalang gabi po sa bawat isa. Okay, at syempre Brother Mitch, pasalamat din sa ating audience bro. Salamat din sa pagkakataon na ito at napagbigyan mo ako, ano. So wala akong masabi, so pahala na yung taong nakapakinig. So at sana sa iyo Russia ay patuloy ka pang i-bless ng Panginoon upang maipagpatuloy mo pa itong platform na ito. At yun lang. Okay, thank you. So mga kapatid, Russia TV gusto din magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at laging naniniwala pa din sa ating pagmumoderate. Sa lahat na nag-comment, meron tayong halos 100 plus live comments mga kapatid. Huwag kayong titigil dyan dahil sisikapin ng dalawang ito na sumagot kung meron man mga kapatid. Or merong mga hamon dyan na nakikita ko. So mamaya titingnan ng dalawang ito kung pwede din kayo dito sa ating platform mga kapatid. So maraming salamat. Please subscribe yung ating YouTube channel, Russia Debates TV. At kung gusto nyo magsuri sa CJCLS, nandyan si Pastor Eric. Siyempre si Brother Mitch sa Baptist. You can follow him mga kapatid kung gusto nyo mag-aral patungkol sa Baptist or magtanong or mag-inquire sa kanya. So mga kapatid, maraming salamat. At this is Admin Russia ng Russia TV and we're out.